Eto mga boss, panoorin natin. Isang turboman, nagre-rescue po siya. Ayun, dapan-dapa na nga po yung gulong. Medyo malaking problema nga. Do, syempre, check muna natin kung anong nangyari sa gulong, kung anong sistema at status. Ayun nga, na-running flat na, hindi na kaya. Kailangan na ng replacement. And then ngayon, syempre, maglalagay tayo mga safety accessories bago magsimula para sa ating kaligtasan, lalo na sa labas po tayo. And then ngayon, nilabas niya na nga yung bago niyang gulong. Ayun o, straight line kasi nga pang front wheel or I-beams. Wow, di hook pa. Ibig sabihin may bumi sa loob. Tulak-tulak na nga ni ate yung gulong. Ayun, hinilan niya po yung pneumatic jack niya. Kaya naman po tinawag na pneumatic jack niya kasi nga di hangin. Ayun o, may mga hose. Okay, binaba niya rin. Binaba niya na rin po yung kanyang carrier. Carrier po yan ng pneumatic impact. Impact range 1 inch. Ayun, yung hose dinudugtong po kasi yan dyan sa pneumatic impact at sa pneumatic jack. Ito nga po, dinudugtong niya na. At ngayon, pinaantay niya na yung kanyang compressor. Ayun, ganda ng compressor. Nagdagdag na rin siya ng hydraulic jack. Kasi nga dapan-dapa, kailangan ng isa pa para umangat. Naalalay niya po kasi yung yan. Yan ang mahirap na sistema. Minsan pag dapan-dapa yung unit. Ayun, galing ni ate oh. Ang pagsik talaga ni ate. Paraan talaga siya. Talagang veterano siya sa trabaho niya. Ayun na, gagamitin niya yung impact winch. Dahil naangat na. Bilis. Impact winch 1 inch. Veterano talaga si ate sa trabaho niya. Yan, siyempre tabi yung mga nut. Natabi ni ate, sinisikot niya na rin ang gamit ng kanyang panikwad or tinatawag natin plangka. Tatabi niya na yung sirang gulong. Talagang sabog na sabog. Naraning flat pa. Hilahin niya yung analog para sa kanyang hydraulic tire changer machine. Ayan po, tire changer po yan. Hydraulic tire changer. Ayan po ang kanyang tire changer. Siyempre, madali lang magbaklas dyan. Hydraulic machine po yan. Talagang persado po yan. Dapat nga yung gulong po natin running flat na, wala nang bid. Kaya, tadiretso niya ng baklasin. Ayan na nga, sinikot na nung pinakatinidor ng tire changer. Siyempre, lalagyan ng pampadulas. Ang tawag po dyan sa pampadulas na yan ay nilalagay niya nga po wala. Yun po ang tinatawag na tire mounting compound kung tawag doon sa nilalagay niya. Kung ano lang kung hindi nyo lang po alam. Yun, baklas na, di ba? Galing ni ate. Galing mag-operate ng hydraulic tire changer. Siyempre, tatabi muna natin. Tinatabi niya muna yung gulong para safe. Ayun. Ikakasa na ulit. Ngayon, kapit na naman sa analog para control na tire changer. Galing ko pa ito niya. Tapos, syempre yan na press. And then, lagyan ulit natin ng mounting compound para sigurado hindi masira yung goma. Kasi yan po pampadulas ng goma. Mabisa po yan kasi sa mga used oil o langis-langis na nilalagay nila. Yan po talagang magandang gamitin. Mounting compound. Veterano si ate mga boss. Galing ng hydraulic tire changer niya, no? Wow. May pinaka-boom pa. Mag-operate ang kanyang tire changer. Ayun, tapos na. Yun, tinanggal niya na yung tire valve core para madaling mahanginan. Ano nga ba ito? Yun na. Nilagyan niya na po ng hangin. Siyempre, nilagyan rin ng mounting compound para
para madali makompress yung goma sa rim. Ayan, inipitan nyo na yung tie bar core. And then, check kung may singaw, kung may air leak. Okay, yun na, ipit na. Kaya yung pinaka-air chuck niya, tinanggal niya na. Dahil clear na daw po yung hangin. Okay, ito na po siya, kakabit niya na. Kakabit na ni ate. Galing simikot ni ate. Lalagay ang mga nut. Ayan na po lalagay ang nut. At saka make sure po pala pag unang lagay nyo ng nut, sure nyo na isagad nyo na. Tapos itong mga pangalawa, pangatlo, pang-apat or last, pang-lima, make sure na 4-5 ikot siya para hindi basta-basta malostred ang mga nut nyo. Kasi kung 2 ikot lang yun, 3, wala, alanganin, baka mamaya malostred. Kasi pneumatic impact po kasi ginagamit. Ayan. Yan, ipitan na nga po ni ate. Para sure na sure. Yun na, liligpit niya na, tapos na. Ganun lang. At ngayon, bababa na naman niya yung pneumatic jack niya. Tatanggalin mo na yung nakakalsong hydraulic jack. Kitang-kita pa rin yung safety barrier niya dun. Galing ni ate. Tapos ngayon, tuloy ng pagbaba ng pneumatic jack. Yun po kasi tinatawag ng hydraulic pneumatic jack. Nasa 80 tons po ang kaya-kanya. 40 to 80 tons. Ayun, hindi nagligpitan na po. Siyempre, housekeeping ng mga gamit. Pagkatapos, siyempre, laging liligpit. Huwag kakalimutan ligpit ng mga gamit para make sure at i-safe lagi ang mga gamit. Yan na, panikwat, pa-coins, 1 inch, carrier, pasok, check, tapos sarado na. Tapos anong gagawin natin yung likod pa, sarado na. Para may naiwan, ayun, yung hydraulic pneumatic jack ni ate, naiwan yata. Yan, siyempre check. Yun, yung hydraulic pneumatic jack, yun may sariling carrier, may sariling tulugan, may sariling tarima. Ayun galing ni ate. The best, wow, may dilak pa.